Okay. Begin na po tayo. So, binago ko lang yung nung papel kasi nagkamali ako ng drawing. So, ano ba ang kailangan natin para, let's say, kailangan natin ng Zener diode, ng regulator I mean. Kailangan natin ng 12 volts regulator. Then, naroon tayo sa kalagayan na nasa site tayo or home service. Then, ang available mo lang na value ng diode, na Zener diode, ang available mo lang ay dalawang 5.6, let's say, volts. Okay? Or ito yung mga sitwasyon na nasa shop ka, nagre-repair ka, then gustong-gusto mo talagang nakita mo na sira yung regulator na yon, alam yung voltage 12 volts, pero wala ka, gustong-gusto mo lang mapatunayan na yun lang talaga ang problema, is kailangan mong gumawa ng paraan. Ito po yun. Then, kapag napatunayan nyo na yun talagang problema, saka kayo bibili. So, ito yung ginagawa para isa sa mga technique na ginagawa para makapag-provide ka ng regulator na 12 volts gamit lamang yung dalawang 5.6 volts. So, paano ba natin kinukonek yan? Series ba yan o parallel? Okay? So, let's begin. Ito po yung mga kailangan natin. So, kailangan natin ng isang diode na rectifier diode na may value na 1N4001 up to 4008. Ito yung medyo mababa lang na rectifier. Okay? Then, kailangan natin, so meron tayong dalawa. Let's say, meron tayong on-hand na Zener diode, dalawa. Okay? Ito po yung connection niya, naka-series, okay? Okay. Then ito po yung ground, okay? So ito po yung ating diode 1, Zener diode 2, Zener diode 2. At 2, ito yung 1. Okay, sorry. Then so let's say ang hawak mo is 5.6 volts, dalawa. So ganyan mo lang siya i-connect. So, ganito po ang connection yan. So, ito pala, minsan, yung 5.6 nakasulat sa body ng resistor is ito po yung mababasa nyo. Sa mismong body ng Zener diode, 5V6. Ito yung mga glass type na Zener diode. Okay? So, ibig sabihin ng 5.6 volts. Okay? So, ito po yung input, yung kung saan man nanggaling yan, basta dyan nanggagaling mga voltage source mo. Ito yung output niya. So, minsan lagyan natin ng konting resistor. Ito yung output, okay? Output. Okay. Ito yung ground. So, bakit? Ang kailangan natin is 12 volts. Ang meron lang natin is 5.6, right? Dalawa. So, paano magiging 12 volts yan? So, ang tama po, ang masusukat po dyan is 12 volts. Almost 12 volts. 11.9 something volts. So, paano yun nangyari? Okay? So, bago po pala natin sagutin yan, at ang diode, recap lang tayo. Ang Zener diode, gumagana siya as reverse. Okay? Reverse connection po. O reverse bias. Okay? Yung positive niya dapat is nasa ground. Okay? So, yung negative niya is dapat nasa positive. Okay? Then, ito namang rectifier, forward po yan, gumagana, nagsiswitch. So, sa sitwasyon na po ito, is naka-forward na po yung ating diode, naka-on na. Kung may supply, kung nilagay natin supply, sa kalagayan po ito, with supply, yan po ay naka-on na siya. So, meaning, may voltahe na po siyang masusukat na almost 12 volts. Okay? So, paano po nangyari yun? Idadalawa lang ito. So, nangyari po yan dahil meron tayo sa rectifier diode, di ba mayroon tayong 0.7 volts. Okay? Yan yung ano niyan. Voltahe dyan para mag-switch. 0.7. So, i-add nyo lang po yan, 5.6
plus 5.6 plus 0.7, ang lalabas po niyan is 11.9 volt, which is close to 12 volts. Kaya nyo nang i-switch yung circuit na yon. So, although hindi siya sarado 12 volts, pero napakalapit na po niya. So, yan lang po yung isang technique. So, ito lang yung nagkataong value natin, pero pwede nyo gawin yan sa kahit anong value, depende sa kailangan nyo. So, wag nyo lang kalilimutan na meron kang isang rectifier diode. Okay, para ma-switch. Okay po. So, ganyan lang po yung isang technique na ginagawa. So, dahil po tayo mga technician, yan pong board na technician is diyan po kinuha yung salitang technique. So, maraming salamat po dito sa pagtutok dito sa aking maliit na munting vlog para sa Zener diode regulator. Kaya sa pag-provide or paggawa o paano tayo makakapag-produce ng regulator na ito gamit ang mga spare natin na available sa ating shop. Okay? So, maraming salamat po sa pagtutok nyo at inaasahan ko pong susundan nyo po ang aking channel sa pag-click at subscribe para sa mga future vlog natin. So, marami pa po tayong gagawing mini series para po sa mga electronic circuit, sa mga about po sa pagre-repair. Para ito po is para ma-share ko lang yung aking knowledge para sa mga baguhan, especially sa mga baguhan. Okay? So, God bless po at marami pong salamat.